My message is found in Psalms 139, verses 23 and 24. Paki-flash nga po. Psalms 139, 23 and 24. Ang Psalms 139, pagka binasa mo, it is a praise, a song of praise of David, magnifying God in terms of His omniscience and omnipotence. Kung gaano siya alam ang lahat ng mga bagay, kung gaano niya kakapangyarihan. Ito po yung buong konteksto ng 139 ng Psalms. And on this verse 23, after glorifying God and giving Him honor and majesty, meron siyang sinabi dito which is quite nakakatakot, fearful. And the word says, every genuine work of God in believers' life begins not in self-confidence, but in God confidence. Yung buhay po natin, minsan dapat talaga ilagay natin dun sa punto, hindi sa pagkaalam sa ating sarili. It's not yung pagtitiwala natin sa sarili, kundi yung pagtitiwala natin sa Diyos. A humble desire to be examined, corrected, and transformed by Him. Ito yung Psalms 139. Ito yung sinasabi. Sabi, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Napakatindi po nito. It seems si David, after so many times in experience sa life, after so many struggles, after so many wrongs or sins na nakomit niya sa life, na kanyang pinagsisihan, still, he invited the Lord. He invited the Lord in his prayer. This is his prayer. A prayer that is transformative, a prayer that is not casual prayer. It's not just an ordinary prayer. It's not as asking. It's not a prayer of petition or a prayer of supplication, but how it is a prayer of transformation. Have you ever prayed that kind of prayer? Nasubukan mo na bang panalangin to sa Diyos? Asking God to search you. Alam po niyo, pagka kayo nag-iisa sa Diyos, is really different. Kasi pag nag-iisa ka sa Diyos, wala kang pwedeng itago. Pag nag-iisa ka sa Diyos, wala kang pwedeng pabulaanan. Hubad ka sa Diyos. Everything in you. And most of the time, hindi natin nakikita yon. Dito sa panalangin to, ang gustong mangyari ni David, talupan o alisin ang lahat ng layer na hindi maganda para sa kanya sa life natin. Alisin. It's to peel back every layer of self-deception, reveal hidden sin, expose anxious thoughts, and lead us into a life aligned with His will. That's a way of everlasting. So we're going to talk about this. The prayer of transformation. Let's start with the first one. Search me, O God, and know my heart. You know what? The prayer of transformation begins with the acknowledgement of a foundational truth. Ano yung foundational truth na yun?
that God knows us better than we know ourselves. God knows everything. God knows everything. Meron nga, sabi nga ni A.W. Tozer, sabi niya, ang Diyos, hindi kailangan mag-aral. Ang Diyos, hindi kailangan matuto. Sapagkat hindi kailanman matututo ang Diyos. Bakit? Alam niya lahat eh. Ano bang pag-aaralan niya at matututunan niya? He knows everything. Yung word na omniscience establishes the fact na walang hidden thing sa Diyos. Alam niya lahat. And David understood this. David understood this. Search me, O God, and know my heart. Why? Bakit? Gusto niyang imbestigahan ang kaloob-loobang bahagi ng pagkatao niya. Sapagkat he knows kung ano siya, pero sometimes hindi niya nakikita kung ano siya. Do you understand that? Sabi sa Jeremiah 17, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. The human heart. Ang puso daw ng tao ay most deceitful in all things. Tama, hindi natin matanggap sa punto ng buhay. Kasi minsan, we are good at seeing fault in others, but pag may kapintasan yung iba, alam na alam natin. Pag kami mali ang iba, alam ko ugali nun. Alam ko ginagawa niya. Pero yung sarili hindi makita. Alam niyo, doon tayo magaling sa pagtingin ng mga fault ng iba. Sa pagtingin ng mga kapintasan ng iba. Naku, numero uno tayo, napakagagaling natin. Pero hindi natin nakikitang madalas yung kamalian ng yung puso natin, hindi talaga natin nakikita. Sapagkat our heart lies to us. Yung motibo natin mixed. Hindi talaga malinaw kung ano ba talaga yung motibo mo. We think we are fine, but God sees what we cannot see. Parang yung sa Laodicea, sabi ng mga taga-Laodicea, mayaman kami, marami kaming mga pag-aari, hindi kami nangangailangan. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, you fool, di nyo nalalaman na kayo'y miserable, na kayo ay poor, that kayo ay naked. Sometimes hindi natin nalalaman, ganun ang Laodicea, akala nila everything is fine sa buhay nila, pero hindi nila nakikita ang nakikita nila ng Diyos. And this is the reason why David says, search me, O God, and know my heart. He wasn't informing God, hindi niya ni-inform ang Diyos dito sa salita niya. He is praying to God and inviting Him because the only person that can reveal the truth about you and me is God. The second thing that we have to understand here is, test me. Yun yung word is, test me. Test me. The word test is from the Hebrew word na ang ibig sabihin is to examine metal in the fire to reveal impurities. Ang ibig sabihin po ng subukan mo or test me, ay yun po ay merong konotasyon sa Hebrew word na ito po ay parang pagre-refine ng metal sa apoy para alisin daw yung impurities. Kagaya ng gold. Paano bang gagawin ng i-refine ng gold? So kinakailangan dumaan sa apoy para pagka siya natunaw, maihiwalay mo yung ginto at saka yung mga impurities niya. That's the meaning of the word test here. A refiner heats the metal until every impurity rises to the surface so it can be removed. So David was saying this, Lord, bring to the surface what needs to go. Alisin mo ang impurity sa buhay ko. That's a dangerous prayer. You know that? Kasi hindi naman masarap dumaan sa apoy. Kung ikaw yung halimbawa halo-halo o mix yung component mo sa buhay, kung ikaw pinaghalong mabuti at masama, minsan liko, minsan matuwid. Kahirap i-separate yun. Pero it can be.
True test. Show me what is hidden, expose what is false, reveal what is unhealthy, do whatever you must to make me more like you. So it's a fire. There's another word na minsan dapat yung malaman sa ancient biblical times, meron silang gamit na pang-grind ng wheat, ng trigo. Pero sa atin dito, mas maintindihan nyo rito sa atin yung palay. Alam nyo ba yung rice mill? Nakakita na kayo sa rice mill, right? So sa rice mill, dadaan ka doon, anong kulay mo? Anong kulay mo doon sa rice mill? Kulay brown, right? Yung palay, kulay brown. Now, kung sa inyo, sa mga agricultural engineers sa inyo, nakakaalam, ano bang mangyayari doon sa rice mill pag pinasok mo yung palay? Doon po sa rice mill ay iba't ibang bahagi yon. Meron po yung malakas na hangin, hahampasin. Pagkatapos meron dadaan ng gigilingin. Pagkatapos hahampasin na naman. Pagkatapos gigilingin na naman. So yung unang paghampas, tatanggalin yung ipa. Pagkatapos hahanginan. Pagkatapos hahampasin na naman, tatanggalin naman yung bran. Yung darak. Pagkatapos hahanginan na naman. Pagkatapos dadadaan naman siya sa sieve para alisin yung mga bato o kaya anumang mga impurities. At lalabas siya sa isang daanan na puti, napakagandang bigas na kinakain natin. That's how it is. That's how to refine things. And that's almost the same. Ganun ang paraan. Ang sabi dito ni David is, test me. It is also like the pruning process. Hindi rin maganda yon. Sapagkat sa pruning process, sa isang vine, halimbawa, para ikaw maging maganda at mabuti, magandang halaman, na kagaya ng isang vine, kinakailangan tanggalin ang mga hindi mo kailangan. Masakit yon. Kasi ang pruning kakatin, mga dahon, maski nga minsan may mga bunga na hindi maganda, tatanggalin niya, maski yung mga sanga na malalaki na, tatanggalin niya, everything na hindi kinakailangan until na ikaw talaga ay isang maging magandang punong ubas at magbubunga ng marami. This is the meaning of testing here. Test me and know my heart. Test me and know my thoughts. Transformation cannot happen without testing. There's no way. So kanya sabi nga ni James, maging masaya, magalak kayo kapag kayo nahulog sa maraming mga tukso. Takin mahuhulog ka sa maraming tukso, magagalak ka. Yes, because there can never be transformation without testing. Without the trials of life. So yung mga pagsubok po natin sa buhay na ito, ang maglilinis po sa atin, magpupurify sa atin, magre-refine sa atin. If you ask God to transform you, you expect Him to refine you. Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thought. Ano ibig sabihin ng anxious thoughts? So si David, specifically, yung anxious thought, ang sinabi niya, know my anxious thought. Yung anxious thought, alam niyo may yung anxious Ang ibig sabihin ng anxious, yung nababalisa ka. Bakit sinama ni David ito? Kasi po, ang isang tao nababalisa, ang ibig sabihin para bagang ine-expose ng anxiety that we trust ourselves more than God. Do you understand that? The problem with anxious thought is yung problema mo, lumalaki ng sobra kaysa sa Diyos. Akala mo yung Diyos walang magagawa. So yun po ginagawa ng anxiety. Ninanakaw nito kapayapaan mo, ninanakaw nito pananampalataya mo, ninanakaw nito ang kapayapaan mo sa buhay. This is what anxiety do to you. And sometimes ito pinakamahirap iwasan natin sa, it's okay to be concerned, but not to be anxious. Know my anxious thought. Why? Bakit anxiousness offend God? Bakit? Bakit na-offend ng Diyos?
Bakit gusto ni David, tingnan mo, yung lahat ng kinababalisa ako sa buhay, alisin mo yun, alisin mo. And dapat naman talaga alisin eh. Bakit? Hindi ba sinabi ng Panginoon, if you remember sa Matthew 6:25, huwag kayong mga balisa sa iyong buhay. Kung ano kakanin mo, kung anong idadamtan mo. Eh tayo araw-araw nababalisa. Ano kakainin ko? Anong idadamit ko? Saan ako kukuha? Sabi na Diyos, huwag kayong mga balisa. Sabi, tingnan nyo mga ibon. Paglabas nyo sa bahay sambahan, tingnan nyo mga ibon. Hindi sila nagsasaka, hindi sila nagtitipon, wala silang mga bodega na pinaglalagyan at pinagtataguan ng kanilang pagkain. Pero sinasabi ko sa inyo, pinakakain sila ng Diyos araw-araw sa buhay na hindi sila kailanman nagutom. So pagka kayo nababalisa, daig ka pa ng mga ibon. Hindi pababayaan ng ibon, ng Diyos ang ibon, at higit na hindi ka pababayaan sa buhay mo pag nananatili kang nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. That's what it means. Kanya, He is offended. Nasasaktan ng Diyos doon sa mga anxieties natin sa buhay. Kanya sabi ni David, no, my anxieties, my thoughts, anxious thoughts. Sabi naman ni Paul, have no anxiety about anything. Yan mas kung matindi yung kay Christ dito. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ang sabi niya, have no anxiety about anything. Si Jesus Christ, do not worry, do not worry. Many times, sinabi niya sa Matthew 6, and Paul here is trying to tell us, have no anxiety about anything. Because anxiety offends God. And let Him know your anxious thoughts. Lord, alisin mo ang anxiety sa buhay ko kasi parang hindi ako nagtitiwala sa iyo. Parang wala akong pananampalataya sa iyo. As if merong magagawa ang anxiety sa buhay. 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him. Grabe. Alam ko na yung grabe mga verses sa banal na kasulatan about anxiety, pero wala tayong ginawa araw-araw kundi maging anxious. Cast all your anxieties on Him. Why? For He cares. Kanya sinasabi ito ni Kristo, parang hindi nyo naman, kung mahal ng Diyos yung mga ibon, kung mahal ng Diyos yung mga bulaklak sa damuhan na ngayon tutubot kay pinararamtam sila, higit ang kagandahan nila kaysa sa mga sinuot ni Solomon sa kanyang angking katagumpayan. Pababayaan pa kayo. So what kind of thought is that? Anxious thoughts. Know my anxious thought. Anxiety is not just an emotional battle. It is a spiritual indicator. Nag-i-indicate yun na ang pagtitiwala nyo sa Diyos ay napakaliit lang. And that's why it offends Him. So it tells us where our faith needs strengthening. So sana ganun din ang panalangin natin. Lord, search me. Know my heart. Sana yung heart na to, masunod yung sinabi ng Panginoon na, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your minds, and with all your strength. Sana hindi nito nasain ang anumang bagay na makakasira sa pangalan mo. Oh, that's a beautiful thought of search. Search me, Lord. Search me. Pag binuksan ba ang puso mo, sino niya makikita niya kaya ron? Yun ang sabi nung apo ko. Kausap niyo yung Tita Argene niya. Pag binuksan mo ang puso ko, Tita Argene, yung pangalan mo nakasulat doon. Napakaganda naman word na yon. Eh kung ikaw, kung buksan kaya ng Diyos ang puso mo, sino naman nakasulat dyan? It's so nice na makikita niya, alisin mo, Lord, kapag ka mayroong mga bahid ng kasalanan whatsoever. And then here's the fourth, which we call the call to surrender. Sabi niya, search me, O God, and know my heart.
Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me. This is the heart of the prayer. David is saying, Lord, if there is something in me that you do not like, remove it before it destroys me. Remove it. Lord, kung bakit gustong-gusto ko, Lord, talaga mangchismis ng kapatid. Ba't ba napakasarap pag-usapan yung mga wala sa... Kanya kayo, pagka mas maganda, laging uatin kahit pakamisan marami dyan na pagka wala, iniihaw sila. Parang pangit pangit yon. Sinisiraan mo yung mga, wala si pag-usapan. See if there is any offensive way in me, O Lord. Sometimes it's really, there's so many things, offensive way in us na dapat talagang alisin. Sin thrives in secrecy. Doon siya nabubuhay yung kasalanan minsan. Kasi alam mong mali, pero sometimes doon ka nag-i-enjoy it thrives there in secrecy. Pero sa transformation, ang ibig sabihin transformation thrives in exposure. Parang sin thrives in darkness, but transformation thrives in the light, in exposure. So this prayer invites God to shine His light on hidden sin, wrong motives, unhealthy patterns. Bahala ka na kung mag-isip kung ano yung mga palaging unhealthy patterns, destructive habits. Naku, sana may tamaan dyan sa inyo mga destructive habits na yan. Bahala kayo. Toxic thoughts. Yung mga thoughts na toxic, nakakasama, nakakasakit, unforgiveness. Baka hanggang ngayon, napakatagal nang tinalakay ito ng pagpapatawad. Meron ka pa rin katwiran. Talaga namang masama ginawa niya sa akin talaga namang kahirap naman talagang patawarin hanggang ngayon ba naman, topic pa yan? See if there is any offensive way in me. God is so much offended by those things. Pride. Yan, kayabangan na yan. Pahamak sa inyo, bakit kung napakayabang natin, Yan ang isa sa palagay ko, paboritong ng mga tao na mahirap tanggalin sa buhay. Kayabangan. Yabang mo. Yabang natin. Nakakahiya sa Diyos. Meron ka ba pwedeng ipagyabang? Siguro pagka mananalangin ka mamaya sa Diyos, Lord, puntahan mo yung kayabangan ko. That is so offensive sa'yo. Yes, pag binasa niyo ang Biblia, ang pinakamumuho, isa sa mga kasalanan, pinakakamumuhi ng Diyos na kasalanan, kayabangan, number 1. Misplaced priorities. Misplaced priorities. Sino ba ang gusto mong unahin? Yung iba sa inyo, kung sino-sino inuuna. Unahin mo naman ng Diyos. Linggo na nga lang Minsan napapabayaan pa. Huwag mong kalimutan ng linggo. Maniwala ka sa akin. Maraming baliwala sa kanila ang araw ng linggo. Pero araw ng linggo, sabi ng Panginoon, huwag niyong kalimutan gaya ng ugali ng iba. Huwag maging ugali sa inyo yun. Ang buhay mo hindi magiging kompleto pagka ikaw ay yung isang linggo na yun ilalagak mo sa pagsasama-sama kasamang kapatid at magpupuri kayong lahat sa Panginoon. Napakahalaga. And when God reveals it, He doesn't condemn. He doesn't condemn. Napakaganda nito. Pagka na-reveal sa'yo ng Diyos, somehow there is a way na i-reveal niya sa'yo kung ano yung mga offensive ways mo. And isang nakatutuwang bagay, pagka nalaman mo, hindi ka niya i-condemn. Hindi ka niya i-judge. But the word here, He cleanses. He doesn't shame. Hindi ka gaya ng tao na papahiya ka. Ganito ugali mo. Hindi siya magpapahiya. That's a good. He restores. He will not crush you. He will heal you. And the last part is, lead me in the way everlasting. God never reveals without healing,
God never convicts without restoring. He never exposes without leading us forward. The way everlasting. Anong ibig sabihin nun? The way everlasting is the path of holiness. It is the path of surrender. It is the path of maturity. And it is the path of Christ-likeness. Lead me in the way everlasting. That's where He leads you. That's a wonderful prayer. The prayer of transformation. When God searches you, He does not push you away. He guides you into the life He designed for you. You are designed for something. Meron design ng Diyos na pariwara lang tayo, but God can still restore you in the way everlasting. Let's all stand. Many prayer ask God to change circumstances. So maraming panalangin gustong hilingin sa Diyos, baguhin ang circumstances ng buhay natin. But today, the prayer of transformation, we will ask God to change us. To change us. Let us pray. Mapagpala naming Ama, Panginoon, binubuksan po namin sa iyo ang bawat silid ng aming puso sa harap mo. Sinusuko po namin ang bawat isip, bawat motibo, bawat kabalisahan, bawat kasalanan. Panginoon, natatakot nga man kami, pero siyasatin mo po kami. Subukin mo po kami. Ituwid mo po kami. Akayin mo po kami. Gawin mo po kaming ayon sa nais mong maging kami para sa iyong kaluwalhatian. Ama, gawin mo po kaming kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkamuhi, maghasik nawa kami ng pag-ibig. Kung saan may pananakit, pagpapatawad. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala. Kung saan may panglulupaypay, pag-asa. Kung saan may kadiliwan, Panginoon, liwanag. At kung saan may kalungkutan, kagalakan. O Panginoon, loobin mo po na wag naming higit naisin ng aliwin kaysa ang mang-aliw. Ang unawain kaysa ang umunawa. Ang mahalin kaysa ang magmahal. Sapagkat sa pagbibigay kami tumatanggap. Sa pagpapatawad kami patatawarin. At sa kamatayan sa aming sarili, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng Amang sumasalangit, ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, at ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo, sumaatin nawang lahat